Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po nga natin itong mainit na pinag-usapan kagabi mga kalingap So kagabi pa lamang po ay marami na pong tayong mga napanood na mga content na tumalakay po sa paksang ito mga kalingap, at ito nga po yung paggawa po itong paggawa po ni Beyonce, itong ex-kalingap angel po natin ng kanya pong channel So ito'y pinag-usapan sapagkat sinasabi po nila ay nakita po naman po ninyo sa ating thumbnail. Doon po sa ating doon po sa episode po ng RTIA o Rapid Tulfo in Action, sinasabi po niya, sinasabi po ng ina ay kaya po gusto po na po nilang i-last episode o gusto po na nilang tapusin po ang usapang tulpuhan na sana ay wala nang susunod na episode, sila po ang naroon na nakaupo. Pero dahil daw po pero bakit itong at sinasabi po itong nanay na itong anak daw po kaya gustong tapusin ay na-trauma at may phobia na daw po. Nako po, nako. Okay. Na-trauma. Sa lagay na yan ba mga kalingap ay na-trauma daw po, pero nakita po naman po ninyo pagkatapos po ng episode na yan kung saan-saan po natin sila nakikita. Yan, ganyan ba mga kalingap ang na-trauma? Ganyan ba yung gawain o ganyan bang makikita natin sa isang tao na may trauma at may phobia na po? Pag sinabi mong may phobia, makakita ka lamang po ng kamera, dapat ano na po siya, magtatago na po, hindi po ba? Pero dito sa ating nakikita kung saan-saan po kukomento, yun pala po mga kalingap ay siya po ay nagpapasikat. Diba naalala po niyo mga kalingap, sinabi po niya doon sa Rapid Tulfo ay kaya po siya dumulog sa Rapid Tulfo dahil alam po niya alam po daw niya na ang RTIA ay sikat na programa at marami makakakita sa kanya. Okay, yun po siguro ang dahilan po niya mga kalingap. So yung pangunahing dahilan po na kanya pong idinudulog po sa Rapid Tulfo in Action ay nawawalan po ng focus. Kasi ngayon po iniisip ng tao kaya po siya ay nagpatulpo para pala sa kanya pong paghahanda. Sa kanya pong paghahanda sa napipintong paggawa po niya ng channel, at harinawan naman daw po ay mayroong susuporta ng marami sa kanyang channel. Kaya siguro ay agad-agad gumawa po ng channel. Okay? Napapanahon ba mga kalingap ang paggawa po niya ng channel? Dito sa panahon na ito na pinag-uusapan po sa negatively. Negative po yung kanya pong pagka-trending. Di ba mga kalingap? Negative po yung pagka-trending niya. So ito ba ito na ba yung panahon na siya po ay magkaroon po ng channel? Wala tayong pakialam kasi marami po siyang advisor na nagtatanggol po sa kanya na sinasabi wala tayo daw pong pakialam sa lahat po na nagsasabi na sa lahat po na nag-content na bakit nagkaroon na po ng channel. Itong ex-angel na ito ay wala daw po tayong pakialam. Exactly, wala tayong pakialam. Ang bawat isa ay karapatan po niyang gumawa po ng channel. Ang atin lang pong dito ay nagbibigay lamang po ng mga opinion. Ang mga ibang kasamahan po natin nag-content na po dito. So ngayon, paano na po itong si Iking? Paano naman po ito si Mang Iking? Siya po ay nagkaroon na po ng sariling channel. Siyempre, uunahin na po niya yung kanya pong channel. So wala ka na. So yung inaasahan mo, kaya nga po
hanggang sa patayan ay gusto mong ipagtanggol para lamang pong makawala sa kalingap itong na-scout mo na ito upang sa ganun ay mapakinabangan mo, papaano na ito, ha? Paano na ito, Mang Iking? Mayroon na po siyang channel. So, uunahin niya muna yung kanya pong channel bago ikaw. Okay? So, mga kalingap, ay panoorin nga natin itong naging reaction po ni Mang Iking sa paggawa po ni X-Angel ng kanya pong sariling channel. Panoorin po natin, mga kalingap. Diba? Hindi ko na alam. Gusto ko nang maiyak. Gusto ko nang maiyak dahil lan. Bakit ka naman iiyak, Mang Iking? Sabi niya gusto na yung umiyak. Talaga naman pong best actor talaga itong si Mang Iking, ha? So, akala po natin very strong ang kanyang personality, pero dito sa social media, nagpara-iyak-iyak, di ba, mga kalingap? So, yan po natin, yan ba ay sincere yung kanyang pag-iiyak, ha? Totoo ba yung kanyang pag-iiyak, ha? So, dito, mga kalingap, sinasabi niya gusto nung umiyak dahil nalaman-laman po niya na nagkaroon po ng channel na, bagong channel, itong si ex-Kalingap Angel na ito, o si prinsesa po nila, yung dalaga po nila, ha? So, bakit ka naiiyak, Mang Iking? Iniiyakan mo na kasi meron na pong channel, wala, bagamat doon sa Kalingap ay doon sa tulpuhan ay nabanggit po niya na pati ikaw ay wala ka, hindi mo na siya pwedeng i-vlog. So ngayon, lalo kang umiyak dahil naisip mo, hindi mo na may bablog po itong si Dalaga dahil meron na pong sariling channel. So nanghihinayang ka ba doon sa kikitain mo sa pagbablog mo sa kanya? Yun ba yun? Kaya ikaw ay naiiyak, Mang Iking? Ayaw kong marap sa inyo. Ano? Wala, hindi ko alam. Ano na? Pakiusap ko naman sana kung meron man plano, tapusin mo na yung usapin. Nagulat ako. Tama. Ano yung usapin na ito? Di ba yung demands po nila? Ano yung mga demands po nila sa pagtulpo? Ang daming problema doon na sinabi. Unang-una po dyan, yung pagmamanyak daw po sa kanya. Pangalawa, yung gusto niya po yung i-take down lahat. I-take down lahat po ng mga videos kung saan naroon po siya. Pero sinasabi po naman po ng batas, yan po ay pag-aari na po ng content creator at kung gusto po niyang ipatanggal, kinakailangan po ay dumaan sa tamang proseso at matagal na proseso. Korte na po ang hahatol po dyan kung nararapat bang tanggalin. Paano ngayon tatanggalin, mga kalingap? Gusto mo palang magkaroon po ng channel, kagaya niyan, nakita po natin, nagbandera ang mga episode o nagbandera po ang mga content ng kanyang pagmumukha, naka-thumbnail dun sa mga upload po ng Rapitol po in action. Di pati rin po yun, ipa-take down mo rin. Tingnan nga natin, mga kalingap, kung gaano kagaling magdepensa ang iyong mga lawyer at ma-take down ang mga videos na sinasabi mo. So ito po yung sinasabi po ni Mang Iking dito, mga kalingap, na dapat daw ay inisip muna, tapusin mo ng isang problema bago pumasok sa isang problema. Hindi po ba, mga kalingap? Tama naman din po dito si Mang Iking. Hindi lamang po niya iniisip siguro yung sinabi ko kanina na yung hindi niya pinanghihinayangan yung revenue o na kanya pong kikitain dahil meron na pong sariling channel itong si Dalaga. Mainit kasi ngayon. Tama. Napakainit ang panahon yun. Hindi nyo alam na ako ay bugbog sarado na. Bugbog sarado na ako. Sana wag na muna siya mag-upload. Hayaan na muna kung ano meron na upload siya, tigil mo na yan. Para bagang sinabihan ka na nga doon sa tulpo na wala, para bagang kung diretsahan pananalita, sinabi nga, oo, pati si Dr. Love, wala na siyang pakialam sa akin. So, hindi na yan makikinig, wari ko, paano ka pakikinggan? Siyempre,
Paano ka pakikinggan? Nagsabi na po siya, Rapi Tulfo, na pati ikaw ay hindi ka niya pwedeng i-vlog. Parang sinabi nga niya na wala ka nang pakialam. Kasi nga, parang ang pagkakaalam ko, may mga bagong advisor na po siya. May mga bagong sumusulsol at nagdidikta at nagbubulong po sa kanya kung ano ang nararapat po niyang gawin. Kagaya po nitong paggawa po ng channel na ito. Mayroon pong usap-usapan. May usap-usapan po sa aming kanto. Doon po sa tindahan ni Aling Bilen ay pinag-uusapan doon na mayroong bagong tao, bagong taga-sulsol at nagbubulong sa kanya kung ano ang kanya pong gagawin. At siya po yata ang nagbulong na siya po ay gumawa na po ng kanyang channel. Ano mo na padamihin yan? Hindi ganun kadali. Sangga dito, sangga doon. Napakahirap. Nanahimik na nga lang ako. Kasi ako lahat ang napagbintangan. Pasan ko na ang daigdig. Ako, Okay lang pasan ang daigdig. Yan kasi, yan kasi kung hindi nyo sinimulan, kung inayos po ninyo, damay-damay na ito. Iba na hindi na pagbintangan, okay lang yun. Pero sa akin kasi lahat ng bintang dyan, Natural, ikaw ang scouter. gusto ko naman pura eh. Ay, magmura. Iiyak tapos magmumura. Gusto na magmura kasi para lang, di na nga ako nakakapag, Ang ko lang naman sana after ng usapin. After ng usapin nila. Ay, wala tayong magawa Nagmamadali po siya Siguro, iniisip po niya ay strike the rod while still hot, Kasi naramdaman po niya na sikat na siya, pinag-uusapan, trending nga po, maski sino-sinong mga reactor ay nakikisaw-saw, kino-content po siya, para siguro iniisip niya mga kalingap na, this is the moment. Parang sinabi niya, this is now the moment na ako ay magkaroon ng channel, sayang din po yung aking kikitain. Wala nang ibibigay sa akin, wala nang iaabot sa akin si Kalingap Rab. At siyempre, yung velvet box, hindi na rin po siguro ipagpapatuloy yun. Also, sabi niya siguro sa isip niya, sikat na sikat ako ngayon. This is the moment. Sayang ang kita. Yan. Hindi na. Hanggat meron pang nire-resolve ang problema, hindi mo na pinasok yung isa pang problema. Correct. Kaya, ang inyong dalaga ay hindi nyo nabantayan, ang inyong dalaga ay matigas talaga ang ulo o ang inyong dalaga ay bagamat kapitbahay mo, kalapit mo, ay ninanakaw na pala, Kasi may problema pa tayong hinahanap, tapos papasukin pa natin sa pang-problema, dadami. Anong mangyari sa amin ni Bulong? Dito, sangga doon. Bugbog sarado na ako. Tama. Hindi mabas? Pagkalukuhan nyo, hindi ako mabas. Kasali ako dyan lagi dyan. Tama. Sa buhay ko. Si Ritsin na lang dapat ibas. Wala namang bas. Tumaba na ng turo si Ritsin, walang basing. Ako, nagpapapayat na nga ako. Tumaba na ng gusto si Ritsin. Walang basing. Pagtatanggol sa akin. Sige. Basta pagkatapos ng usapin nila sa barangay, pwede na siyang gumalaw. Ganon dapat. Ang problema kasi, yung isa pang nagdidikta sa kanya, isang nagbubulong pa sa kanya, nagmamadali rin. Kasi gusto ko talagang ipamukha sa kalingap. Nakaya po nila. Di ba, mga kalingap? Kasi meron pa sila, kailangan kasi dyan, pag ikaw nagreklamo sa Tulfo, ito, totoo. Kung ikaw nagreklamo sa Tulfo, ang sinasabi niya, huwag na munang magsasagot, huwag mo nang mag-iingay, huwag magipagpintuhan. Tama. Oo. Kasi may usapin pa kayong hahat-tapin. Yan po ang utos ng Tulfo. Ganun din po sa korte. Bagamat sinasabi ko na ang Rapi Tulfo ay hindi korte, pero dahil idinulog mo yung problema po nyo doon,
dapat sinunod mo kung ano yung payo ng Rappi Tulfo na huwag kang magbibigay ng komento, huwag magparaikot-ikot sa mga live upang ikaw ay magbigay ng iyong mga komento about doon sa kaso. Oh. Eh ngayon, ganyan yan, nag-channel na. Di ba? Yan ang inaano ko. Kasi meron silang usapin. At sinabihan talaga sila ni Tulfo na huwag na munang magpo-post. Bawal yun. Kasi may usapin pa. Yun ang batas. Sa mga hindi nakakalam, no? Yun ang usapin talaga. Yan ang payo ng isang abogado. Na huwag mo na mag-post. Huwag magpara-comment. Kung kani-kaninong live. Iwasan mo na. Kasi mabubutasan ka. Ano na? Kaya, siyempre. Okay, so yan po mga kalinga pa. Okay, so yan po naman ang saluubin ng isang scouter. Na akala po niya ay hanggang dulo ay mapapakinabangan o makikinig. Hindi mapapakinabangan, kundi makikinig. Akala po niya siguro ay kampante itong si Mang Iking na siya po ay susundin, makikinig sa kanyang mga payo. Pero papaano na kasi nagkakaroon po ng conflict, nagkakaroon po ng mga conflict of interest. Sa dami po ng mga gustong tumulong kuno. Yung mga tumulong daw kuno, itong mga nasa paligid ngayon, itong mga mga antay na naghihintay. Mga antay na naghihintay ng hulog ng langit na sila ay maambunan din ng kasikatan po ni Lady B. Yan tuloy. Nagkakaroon po ng conflict of interest. Ngayon, hindi coordinated. Hindi coordinated itong mga gusto nyong mangyaring tahakin po ni Dalaga. So, dito natin makikita mga kalingap na dumulog sa Tulfo, para sabihin na siya po ay naabuso o binalahura, pero lumalabas ngayon dito na lahat po yata yung mga pinagsasabi ay medyo palso mga kalinga. Mga palso. Kasi sinasabing na trauma. Okay. Nagdadahilan lamang pala para ibig sabihin ay wag nang ituloy ang Rappi Tulfo in action ang kanila pong ginagawa. At kaya nga sinabi po ni Sherry na ikaw ang dumulog sa amin, ikaw ang lumapit sa amin, bakit ngayon ay yan? So yan po yung dapat inaayos muna. Ayusin muna sa barangay kung ano man ang hindi ang mapagkasunduan, yun ang kanila pong gagawin. Ngayon kung hindi sila magkasundo, itaas ang kaso sa ibang level ng korte. Okay? So hanggang yan muna tayo mga kalingap. Ulit ang kilikin po natin ang Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rap. At siyempre sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.